Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nagpunta ako dito sa aming garden para bisitahin at silipin ang aming ampalaya. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kalagayan ng aming tanim. At kung paano namin ito inaalagaan araw-araw. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Ang video na live na ito ay simple lamang. Wala pong arte. Gusto ko lang talagang ipakita ang aming ampalaya at magbahagi ng kaunting karanasan sa pagtatanim. Pagdating ko po dito sa garden, agad kong napansin na maayos at buhay na buhay ang aming mga tanim. Kahit hindi po kalakihan ang aming garden, sinisiguro po namin na malinis ang paligid at maayos ang pag-aalaga. Tingnan nyo po, may bulaklak na siya. Bago pa lang yan na diligan namin, pero yung gitna hindi na namin diligan dahil nga wala namang tanim siya. Sobrang tuyo ang lupa dito sa amin kasi ilang linggo na hindi umuulan. Kaya siguro ngayong panahon na to talaga naman El Nino na siguro. Kawawa yung mga tanim namin pero okay lang, at least mayroon kaming bomba na di makina. So hose lang ang ginagamit namin. So ayan po yung aming ampalaya. Kailangan pa yung kabila ay tatanggalan pa ng damo natin. So ngayon ay magtatanggal tayo ng damo. Ang pagtatanim po ay bahagi na ng aming araw-araw na gawain. Kahit simpleng pagtingin lang, malaking tulong na po ito para malaman kung may problema ang halaman. Ngayon po ay tutok tayo sa aming ampalaya. Makikita ninyo na gumagapang na ito sa mga balag at ang mga dahon ay luntian ng malusog din. Ang ampalaya po ay isang gulay na nangangailangan ng sapat na sikat ng araw. Sikat na araw or sikat ng araw. Regular na dilig at maayos na suporta o balag. Nabubulol tuloy ako. Hindi ako marunong magsalita na. Ilocano, laing may mayat pay. Bagay mas mahirap pa talaga ang Ilocano. Kapag maayos po ang alaga, maganda ang tubo at pagiging masagana ang bunga. So ayan, linis-linis lang muna tayo ng ating ampalaya kasi nga tignan nyo, madamo yung kanyang mga gilid-gilid. Palambot siyang tanggalan ng damo dahil nga kadidilig lamang. Kung mapapansin ninyo, ang mga dahon ng aming ampalaya ay hindi nalilinaw. Ibig sabihin po ay malusog ang halaman. So green na green ang kanyang dahon. Mayroon na rin pong makikitang mga bulaklak dyan. Maliliit pa lang ang niya. Kumbaga yan ang sinyalis na ito ay patuloy na mamumunga. Maliliit pa lang naman siya kasi nag-uumpisa pala siyang gumagapang. So nakakatuwa pong makita na unti-unting lumalaki ang aming ampalaya ngayon.
So, ang sarap ng feelings na may mga pinagpaguran mo. Actually, hindi lang naman din ako dito ang kasi ang kuya ko ang talagang dito, yung totaling may garden siya. Kaso lang yung tinutulungan ko siya kasi kawawa naman. Kumbaga, syempre, pag kapatid mo, hindi mo pwedeng pabayaan. Marami pong nagtatanong kung paano namin inaalagaan yung aming ampalaya. Simple lang po ang aming ginagawa dyan. Ang nga dyan, sikreto yung regular na dilig, lalo na kapag mainit ang panahon. Nililinis ang paligid para walang damo. So, ayan nga, nagtatanggal tayo ng damo. Tinitiyak na may sapat na hangin at araw. At tinitingnan kung may peste. Diyan talaga ako nalilito sa peste na yan. Alam mo yung peste na yellow na parang bangaw ba ajay, nuanya ajay. Dajay yan nuanya nakita. Ajay bango nga nabangsit. Hindi po kailangan ng mamahaling abono ang inaano dyan, yung ampalaya namin, yung sapat lang na maayos na lupa, tubig at tiyaga lang. Pero bihira lang naman namin abonuhan yan eh. Kasi ang pagtatanim po ng ampalaya ay hindi minamadali. Kailangan may panahon na mabagal ang tubo, pero kapag patuloy ang pag-aalaga, darating din ang oras na makikita mo ang bunga ng inyong pinaghirapan, di ba? So, ito pa rin ang isang aral sa buhay. Kapag may tiyaga at sipag, may magandang resulta. Ang ampalaya po ay hindi lang basta gulay. Ito po ay masustansya, mabuti sa kalusugan, at mas masarap kapag sariling tanim. O, di ba? Kapag oras na po ng pamimitas, ang mga ampalayang ito ay ginagawang naming ulam, syempre. Lagyan ng itlog, nakaw, napakasarap. Para sa pamilya, ito po talaga ang saya kapag alam mong ikaw mismo ang magtatanim. Diba? Sa mga nanonood po ngayon, gusto ko lang pong ipaalala na hindi kailangan ng malaking lupa para makapagtanim. Kahit maliit lang ang espasyo, basta may tiyaga at oras, pwede po tayo magtanim. Ang mahalaga po ay nagsisimula tayo at hindi sumusuko sa pagsubok. Di ba? Parang drama yun ah. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagtuloy ninyong panonood. Ang simpleng pagbabahagi na ito ay sana po ay nakapagbigay inspirasyon, nakapagbigay kaalaman, at nakapagpaalala sa halaga ng pagtatanim. Ito po ang aming pagbibisita sa aming ampalaya. Masaya po akong naibahagi sa inyo ang kalagayan ng aming tanim at ang aming simpleng karanasan sa pag-aalaga nito. Nawa po ay may napulot kayong aral sa pagtatanim at sana po ay mahikayat din kayong magsimula kahit paunti-unti. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Thank you very much.